Ito ang Bayan Audio, opisyal na tinig ng Partido Komunista ng Pilipinas, tagapaghatid ng balita at pananaw ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino. Sa isyu ng Ang Bayan, Pebrero 21, 2026. Editorial, Marcos noon, Marcos ngayon. Mga agresibong maniobrang nabal, tuloy-tuloy na isinasagawa ng US sa karagatan ng Pilipinas. Kampanyang pagpaparehistro ng individual na prangkisa ng jeep inilalarga sa buong bansa. Kasunduan para sa kritikal na mineral, panibagong antas ng pandarambong ng imperialismong US sa Pilipinas. 2 dekadang pagpapahirap ng 12% VAT sa masang Pilipino. Mga detalye ng kickback ni Marcos isinawalat. Protesta at asembleya kontra korupsyon tuloy-tuloy. 5 sundalo ng 11th Infantry Battalion patay sa pagdepensa ng BHP. Pagmimina ng Woggle Corporation na patigil ng mamamayan. Dinastiyang Romualdez nasa likod ng pagmimina ng Black Sand sa Leyte. Protesta laban sa rice liberalization law at pagtaas ng presyo ng langis. Mag-asawang traidor sa Camarines Norte, kinondena ng BHP. Mga paglabag sa karapatang tao na itala sa iba't ibang panig ng bansa. Mga protesta, Mindoreño kontra dredging. Mga maralita sa QC, nagprotesta kontra bantang demolisyon. Pagtakbo ni Sara Duterte sa pagkapangulo, binatikos. Sa isyu ng Ang Bayan, Pebrero 21, 2026. Editorial, Marcos noon, Marcos ngayon. Marapat na gunitain ng sambayanang Pilipino ang ika-40 anibersaryo ng pag-aalsang EDSA, ang 4 na araw na makasaysayang pagbabangon ng nagsilbing huling bigwas ng 14 na taon ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino na nagtapos sa korap at pasistang diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. Para palawigin ang pagkakaluklok niya sa Malacanang, ipinato ni Marcos Sr. ang batas militar noong 1972 at ginamit ang militar at pulis para maghasik ng basistang lagim. Piniringan, binusalan at siniilang buong bayan habang nagkamal ng yaman at nagpakasasa sa kapangyarihan ng mga Marcos. Hindi bababa sa 10 bilyong dolyar o 600 bilyong piso ang kinamkam ng mga Marcos at inilagak sa mga bangko sa ibang bansa o pinagbili ng mga mansyon, lupain, gusali, diamante at mga negosyo at iba pang mga pag-aari. Inangkin ng mga Marcos ang negosyo ng kanyang mga karibal at pinabura ng kanyang mga kroni at mga tapat na alipores. Nabundat ang mga Marcos habang nasubsob sa paghihirap ang taong bayan. Sa loob ng 14 na taon, walang pagod at walang patid na nakibaka ang sambayanang Pilipino. Sama-sama silang nagmarcha sa lansangan para magprotesta at binagtas ang landas ng armadong pakikibaka sa kanayunan. Armado at hindi armado, buong giting silang nagkunyagi at nagsakripisyo para wakasan ang paghahari ng diktadura. Sa garapalang pandaraya ni Marcos sa eleksyong 1986, pumutok ang galit ng buong bayan at bumungo sa 4 na araw ng pag-aalsa. May espesyal na kabuluhan ang paggunita sa pag-aalsang EDSA ngayong taong 2026. Gugunitain ang pag-aalsang nagpabagsak sa nooy pasisang diktadurang batbat ng korupsyon habang nag-uumapaw ang galit ng bayan sa bilyong-bilyong pisong ibinulsa sa mga tiwaling flood control project. Dumaluyong ang mga kilos protesta simula noong Setyembre 2025. Patuloy na nag-aalab ang galit ng bayan sa korupsyon at nagbabandyang muling sumambulat sa lansangan. Gugunitain ngayong taon ang pag-aalsang EDSA habang lumalakas ang panawagang panagutin hanggang sa tuktok ang lahat ng sangkot sa pangungurakot. Matapos ang 4 na dekada, isa na namang Marcos ang nasa sentro ngayon ng galit at protesta ng sambayanang Pilipino. Matapos ang ilang buwan na pilit pinagtatakpan ang pagkaimbwelto ni Marcos sa kurakot, lumabas na ang ebidensya na nagtuturong siya mismo, katuwang ang mga opisyal ng Malacanang at kasapakat ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways ang utak ng malawak na eskema ng koleksyon ng kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Ang mga patunay nito, kabilang ang talaan ng natanggap na kickback na aabot sa 8 bilyong piso na inihatid sa bahay ni Marcos sa Forbes Park, ay pinigilang isawalat sa publiko sa ginawang pagbasura ng Kongreso sa isinampang kasong impeachment laban sa kanya. Kasabwat naman ang akbayan at ilang politikong umaas ng anti-korupsyon, pilit na inilalayo ni Marcos ang galit sa kanya ng taong bayan. Ginagamit ang multo ng pagbabalik ng mga Duterte para takutin ang mamamayang nagtutulak na panagutin si Marcos. Ang ibinulsang kickback ni Marcos sa mga flood control project ay bahagi lamang ng malaking eskema ng mga Marcos para magkamal ng yaman sa poder. Mula na muling umupo ang mga Marcos sa Malacanang, hindi ba
ibababa sa 7 na ang kasong katiwalian laban sa kanila ang ibinasura ng mga korte. Sangkot ang mahigit 3 bilyong pisong nakaw na yaman. Itinulak ni Marcos ang pagsasabatas ng Maharlika Fund para magamit niya ang hanggang 75 bilyong piso na pondo ng gobyerno para ipuhunan sa negosyo ng papaboran niyang mga burgesyang komprador. Magkakaribal man sa politika at pandarambong, ang mga burokratang kapitalista ay magkakapanalig sa kanilang makauring interes at nagkakaisa sa pang-api sa bayan. Kundi dahil sa protestang bayan, hindi nila papanagutin ang kapwa korap sa takot na sila naman ang pananagutin sa hinaharap. Napatalsik man sa poder noong 1986, hindi pinanagot o pinagbayad ang mga Marcos ng 6 na sunod-sunod na gobyerno. Hawak pa rin ng mga Marcos ang daang-daang bilyong pisong nakaw na yaman na ginamit sa nagdaang mga taon upang unti-unting makabalik sa poder. Sa nagdaang mga dekada, higit na sumahol ang pandarambong at pagkakamal ng yaman ng mga opisyal ng gobyerno at ng mga nagaharing uri. Bawat rehimen ay bantog sa kani-kanilang malaking anomalya, Kamag-anak Incorporated, PEA Amari, Weteng Protection, NBN ZTE Deal, Pork Barrel King, Farmally Scandal at iba pa. Habang lumalalim ang kinalulugmukang krisis ng ekonomiya, lalo silang naging karapal at walang pakundangan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ang malakihang kickback sa mga proyektong flood control ay sinimulan ni Duterte at pinasahol ni Marcos. Kahit vice-presidente lamang, daang-daang milyong piso rin ang kinulimbat ni Sara Duterte na bantog sa korupsyon tulad ng ama. Ang pagbubulsa ni Marcos at kanyang mga kasapakat sa bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan ay gumagatong sa nag-aalab na galit ng masa ng sambayanan. Habang nagpapakasasa sa yaman ang mga dayuhang kapitalista at lokal na nagaharing uri, labis ang pagdurusa ng masang anak pawis at maliliit na naghahanap buhay sa harap ng walang awat ng pagtaas ng presyo ng pagkain at mga bilihin, mababang sahod at sweldo, kawalan ng trabaho at kabuhayan, palpak na serbisyo, patuloy na pagwasak sa kalikasan at resulta nitong mga kalamidad. Habang sunod-sunuran sa kapangyarihan ng imperialismong US, itinutuon ng armadong estado ang pasisang bangis nito laban sa sambayanan. Gugunitain ng sambayanan ang ika-40 taon ng pag-aalsang EDSA sa gitna ng lumalakas na panawagan, higit lalo ng mga kabataan na wakasan ang nagaharing bulok ng sistema. Tunay nga na para makamit ang hinahangad ng bayan at tunay na pagbabago, kailangan wakasan ang nagaharing malakolonyal at malapyudal na sistema at ang makauring paghahari ng mga burokrata kapitalista, kasabwat ang mga burges komprador, malalaking panginong may lupa at dayuhang monopolyo kapitalista. Dapat panghawakan ang mga aral ng kasaysayan upang tanglawan ang landas ng pagsulong ng pakikibaka para sa pabansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba. Dapat buklurin ang malawak na pagkakaisa ng sambayanan para isulong ang revolusyonaryong pakikibaka sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Panawagan ng partido, lalo na sa mga kabataan, sumapi sa bagong hukbong bayan. Gaano man kahirap at gaano man kalaki ang sakripisyo, patuloy nating isulong ang armadong pakikibaka sa kanayunan at ipundar ang bagong demokratikong gobyerno ng ating kinabuksan. Mga agresibong manyobrang naval, tuloy-tuloy na isinasagawa ng US sa karagatan ng Pilipinas. Sa gitna ng pagbatikos sa China ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, AFP, at mga maka-US na senador sa pakitang taong pagtaguyod ng soberanya ng Pilipinas, walang patid ang agresibo at interventionistang mga manyobrang militar at naval ng US sa West Philippine Sea, WPS. Lalong pinapalaki ng mga manyoobrang ito ang posibilidad na pagsiklab ng armadong sagupaan sa pagitan ng US at ng China at pagkaladkad sa Pilipinas sa inter-imperialistang gera. Simula pa lamang ng taon, inanunsyo na ng AFP ang paglulunsad ng US ng samut-saring aktibidad sa WPS mula Enero 15 hanggang Marso 31. Noong Pebrero 2 hanggang 6, nagsagawa ang US ng bilateral bomber air patrol sa Claw ang Scarborough Shoal, Padjao de Masinloc hanggang sa Luzon Strait. Noong Pebrero 13, dumaong ang barkong pandigma ng Australia sa Subic Bay, Zambales matapos lumayag at nang himasok sa Sigalot sa Kalayaan Island Group noong Pebrero 9 hanggang 10. Kasama ang US at Japan, nakibahagi ito sa mapanganib na mga maniobra sa WPS sa ilalim ng ika-14 na Multilateral Maritime Cooperative Activity. Samantala, buwelado na ang paghahanda para sa panibago na namang mapangwasak na war games na sa Laknib at Balikatan, Sabak, na nakatakda mula Abril hanggang Hunyo.
Mula Enero, naging masinsin ang paglabas-masok sa Pilipinas ng matataas na opisyal na militar ng US, Japan at Australia para sa paghahanda sa mga aktibidad na ito. Mahigit 500 aktibidad militar. Ang nabanggit na mga war games ay bahagi ng higit 500 interventionistang aktibidad na nakatakdang ilunsad ng US sa Pilipinas ngayong taon. Hindi kasali sa bilang na ito ang mga unilateral, hindi kasama ang AFP, na war games na isasagawa ng US sa teritoryo ng bansa. Hindi rin kabilang dito ang mga war games na ipatatawag ng Australia at Japan. Para bigyang katwiran ang mas madalas at malaking mga war games ngayong taon, sinasabi ng US na critical di umano ang taong 2026 dahil may balak ang China na gumamit ng dahas para muling ipailalim sa pamamahala nito ang Taiwan simula 2027. Sa kabila ito ng palagi ang sinasabi ng China na anumang reunifikasyon sa Taiwan ay isasagawa sa mapayapang paraan. Inaprubahan ang listahan ng mga war games noon pang Agosto 2025 sa taunang pulong ng Mutual Defense Board Security Engagement Board. Muli itong pinagtibay nitong Pebrero 16 sa ika-12 Philippines-US Bilateral Strategic Dialogue kung saan inanunsyo ng US na magtatambak ito ng dagdag ng mga drones at missiles laban sa China sa bansa. Sa gayon, ang mga maniobra ng US sa WPS ay hindi reaksyon sa presensya ng China, kundi kalkuladong mga aksyon para painitin ang rehiyon. Panlolokong transparency. Habang sinasabing transparency o pagbubunyag sa sitwasyon sa WPS ang ginagawang paglalantad sa panghihimasok ng China sa WPS, sadya namang tinatabunan ng AFP at mga sugol ng US ang maramihang presensya at panghihimasok ng mga tropang Amerikano sa mga usapin sa Pilipinas at pag-angkin ng mga ito sa mga estrahetikong lokasyon sa bansa. Nito lamang Pebrero, isinapubliko ng US ang pagbubuo noong Hulyo 2025 ng Army Rotational Force Philippines. Kasabay ang operasyon nito sa Littoral Regional Force Luzon, isang unit ng US Marine Corps na nakabase pangunahin sa dulong hilagang bahagi ng Luzon. Noong Oktubre 2025, ipinailalim ang mga unit na ito sa Task Force Philippines, isang command ng US na binuo matapos tanggihan ng maraming bansa sa Southeast Asia ang tulak ng US na mabuo ng formal na kasunduang paniktik laban sa China. Salit-salitan ang mga tropang Amerikano sa pormasyong ito na permanente nang nakabase sa bansa. Dagdag sa mga barkong pandigma na mamalagi sa South China Sea at sa mga dagat ng Pilipinas, WPS at Interisla ang mga barko ng US na pang-survey ng karagatan at pang-surveillance sa mga barkong Chinese. Ang mga barkong ito ay tinatauhan ng mga sibilyang marino na nakapailalim sa US Military Sea Lift Command. Lampas-lampas ang presensya ng mga ito sa isinapublikong 9 na pinagkasundoang lokasyon sa ilalim ng EDCA. Binibigyan ang mga tropang Amerikano na ito ng extraterritorial na mga karapatan at proteksyon. Ligtas sila sa mga lokal na batas at hindi sila basta-bastang mapapanagot sa anumang krimeng maaari nilang magawa. Kampanyang pagpaparehistro ng individual na prangkisa ng jeep inilalarga sa buong bansa. Sa halos isang dekada ng huwad na programang modernisasyon sa transportasyon, lalong lumala ang kalagayan ng mga driver at commuter sa bansa. Sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP na dating Public Utility Vehicle Modernization Program o Jeepney Phase-Out, mahigit 180,000 jeep ang tinanggal sa lansangan at humigit kumulang 500,000 tsuper at operator naman ang nawalan ng kabuhayan.
Milyon-milyong commuter ang naperwisyo at nagdusa sa mas matataas na pamasahe at kakulangan ng masasakyan. Sa harap nito, sunod-sunod na nagsagawa ang grupong Piston ng mass filing o sabay-sabay na pagsusumite ng mga dokumento sa LTFRB para ibalik ang individual na prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Ginamit nila ang pagbibigay ng ahensya ng Individual Provisional Authority IPA o pansamantalang prangkisa na unang ibinukas noong taong 2021 para agapan ang kasalatan ng mga pampublikong sasakyan sa maraming ruta. Bagamat probisyonal, itinuturing ito ng Piston na malaking hakbang tungo sa pagbabalik ng 5 taong individual na prangkisa. Kasabay nito, nanawagan ng Piston para sa mass withdrawal o pagbabaklas ng mga driver at operator mula sa mga konsolidadong prangkisa. Nanindigan ng grupo na ang konsolidasyon ng prangkisa ay monopolyo, pangaagaw at pangwawasak sa kabuhayan ng mga individual na tsuper at operator. Patunay dito ang maramihang pagsasara ng mga kooperatiba dahil sa pagkabaon sa utang at maagang pagkasira ng mga modernong sasakyan. Sa Albay, ibinahagi ng Condor Piston ang sistema ng korupsyon kung saan kumikita ng 100,000 piso hanggang 200,000 piso na komisyon ang mga tagapangulo ng mga huwad na kooperatiba sa kada biniling modernong sasakyan. Ang tagapangulo ang nangutang sa bangko pero ang mga miyembro ng kooperatiba ang nagbabayad dito. Pinahihintulutan ng rehimeng Marcos at mga ahensya nito ang ganitong kalakaran. Sa Baguio City, baon sa utang ang mga tsuper na pinilit bumili ng mga imported na sasakyan sa halagang 3.3 milyon kada isa at pinauhulugan ng 33,000 piso kada buwan. Ayon sa Piston Metro Baguio, sentensyang kamatayan ito sa kabuhayan ng maliliit na operator at pagpabor sa dayuhang mga supplier at malalaking korporasyon. Dahil sa matataas na bayarin, posibleng tumaas ang pamasahe ng hanggang 50 pesos kada biyahe. Pambansang laban. Sa National Capital Region, Cordillera, Panay at Bicol, marami ng tsuper at operator ang nagsagawa at handang magsagawa ng mass filing para kumuha ng probisyonal na individual na otoridad at rehistro. Sa Metro Baguio, sama-samang nanindigan ang mga tsuper at operator para ilantad ang korupsyon sa mga kooperatiba, korporasyon at samahan. Ibinunyag nila ang mga katiwalian sa mga ito tulad ng kawalan ng tunay na eleksyon ng mga pinuno, sobra-sobrang butaw sa pagpapasapi at iba pang bayarin, labis na kontrol ng nasa pamunuan at kawalan ng dibidendo o tamang hatian sa kita. Nariyan din ang kawalan ng transparency at ang maanumalyang paghawak ng pera na nagre-resulta sa pagkakautang at paghihirap ng mga tsuper at operator. Sa Iloilo at Guimaras, sabay-sabay na naghain ng mga dokumento para sa pansamantalang prangkisa ang mga tsuper noong 12 ng Pebrero. Panawagan din nila ang pagbabasura sa hindi demokratiko, makanegosyo at mapangwasak na Local Public Transport Route Plan ng Iloilo City at Provincial Public Transport Route Plan ng Iloilo Province. Bago nito, nagtipon ang mahigit 30 samahan, kapwa konsolidado at di-konsolidado sa ilalim ng No to PUB Phase Out Coalition Iloilo at Guimaras noong ika-31 ng Enero. Isang protesta rin ang isinagawa ng mga consumer at pasahero sa Iloilo City noong ika-16 ng Pebrero dahil sa kakulangan ng masasakyan. Sa Albay at Sorsogon, nagtipon ang mga miyembro ng Condor Piston Bicol noong ika-8 ng Pebrero para itakda ang mass filing ng mga driver at operator mula sa iba't ibang distrito ng Albay. Dumalo rin ang mga tsuper mula sa Sorsogon na nagbahagi ng dagdag nilang problema kaugnay sa maanumalyang Local Public Transport Route Plan. Anila, hindi ibinukas sa konsultasyon ang bagong mga ruta at batbat ng korupsyon ang proseso.
Paliwanag ng piston, ang pagtulak nila ng laban para sa probisyonal na otoridad at rehistro ay nakabatay sa laban para ibalik ang karapatan sa individual na prangkisa. Ang pagpaparehistro ng mga individual na tsuper at operator ay pagigiit nila sa estado sa kanilang karapatan sa kabuhayan at disenteng pamumuhay. Kasunduan para sa kritikal na mineral. Panibagong antas ng pandarambong na imperialismong US sa Pilipinas. Noong ika-4 ng Pebrero, pumirma sa kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at US para sa pagpapaunlad ng kooperasyon sa pagmimina ng mga kritikal na mineral at rare earth sa bansa. Binuo ang kasunduan habang nasa pulong na 2026 Critical Mineral Ministerial na ginanap sa Washington. Maliban sa Pilipinas, bumuo ng parehong bilateral na kasunduan ang US sa 10 bansa. Layon di umano ng kasunduan na maisagawa ang pagproseso sa bansa ng gayong mga ine-export na mineral, partikular ang nickel, cobalt at graphite. Alinsunod sa papabilis na tiyempo ng produksyon ng mga kalakal na nangangailangan nito. Ang kritikal na mineral at mga rare earth element ay mahalagang sakap para sa paggawa ng mga dekuryenteng sasakyan, renewable energy, electronics at abanteng teknolohiya. Sa kasalukuyan, ang bansang China ang may kontrol sa 70% ng rare earth mineral sa mundo at nagpoproseso ng 90% ng supply ng kritikal na mineral sa mundo. Ang binuong mga bilateral na kasunduan ay bahagi ng Critical Mineral Security Program ng gobyerno ng US na naglalayong paunlarin ang kapasidad ng US sa produksyon at pagproseso ng mga kritikal na mineral habang bumubuo ng bagong alyansang geopolitical sa mga bansang nagtataglay ng mayaman na rekurso. Estratehikong layunin ng imperialismong US ang mapanatili ang dominanteng posisyon nito sa daigdig laban sa China. Merkado na higit na agresibo ngayon ng US upang tiyakin ang kontrol at akses sa mahalagang rekurso sa buong mundo. Itinuturing ng US ang kritikal na mineral bilang usapin ng pambansang seguridad at itinitrato ito kahalintulad sa langis noong nagdaang siglo. Ang kasunduan ay bahagi din ng programa ng Rehimeng Marcos na naglalayong bilisan ang pagdami ng malakihang pagmimina sa bansa sa pamamagitan ng paghikayat ng dayuhang mamumuhunan at pagpakete sa pagmimina bilang transisyon tungo sa malinis na enerhiya. Pinabilis at ginawang simple ang pagproseso sa mga aplikasyon sa pagmimina na sang-ayon din sa agenda ng US. Luzon Economic Corridor. Unang pumasok sa kasunduan ang gobyerno ng Pilipinas para sa pagmimina ng kritikal na mineral noong Abril taong 2024 sa ilalim ng Luzon Economic Corridor or LEC, programa sa ekonomiya sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas. Layo ng LEC na pabilisin ang koordinasyon sa pamumuhunan sa malalaking proyekto tulad ng riles, modernisasyon ng mga pantalan, malinis na enerhiya at daloy ng supply para sa semiconductor at agrikultura. Itinuturing itong pantapat ng imperialismong US sa Belt and Road Initiative at Maritime Silk Road ng China. Nagbibigay daan din ng LEC para sa mga kumpanyang Amerikano na malayang makapagmina, magproseso at magluwas ng kritikal na mineral. Pinangangalagaan din ito ang daloy ng supply ng US mula sa panghimasok ng China at ibang bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pinagkukunan nitong supply at mga dadaanan nitong ruta. Maliban sa pang-ekonomiyang aspeto ng LEC, magsisilbi din itong karugtong ng EDCA. Bahagi ng LEC sa plano ng US na gawing sentro ang Luzon para sa mga operasyong militar nito na labag sa soberanya ng bansa. Epekto sa mamamayan. Ang bagong nilagdaang kasunduan ay hudyat ng panibagong bugso ng imperialistang pandarambong sa likas na yaman ng bansa kapalit ng pambansang industrialisasyon, kalikasan at mga karapatan ng mga lokal na komunidad. Ang Pilipinas ang ikalawa sa pinakamalaking producer ng nickel, ang pangunahing kritikal na mineral na ina-export ng bansa. May reserbang deposito ang bansa na 4.8 milyong metrikong tonelada at nagkakahalaga ng $170 billion. Pangunahing nakukuha ito sa Zambales, Surigao del Norte at Sur, Dinagat at Palawan. Karaniwang paraan ng pagmimina ng nickel ay open pit, isa sa pinakamapanirang anyo ng pagmimina. Ang ganitong proseso ng pagmimina ay nagdudulot ng pagguho ng lupa at pagkalaso ng hangin, lupa, ilog, karagatan at pinagkukunan ng inuming tubig.
Kapag maipatupad ang kasunduan, tiyak na dadami ang operasyon ng mapanirang pagmimina sa bansa. Magreresulta ito sa higit na pagkawasak sa kalikasan, pagkalat sa nakakalasang basura, pagpapalit gamit ng mga lupang pang-agrikultura at pagpapalayas, pagsidhi ng militarisasyon at pagdami ng kasong pagpaslang sa mga magsasaka at katutubo, at pagdami ng paglabag sa karapatang pantao para lamang sa interes sa ekonomiya, militar at heopolitika ng imperialismong US. 2 dekadang pagpapahirap ng 12% VAT sa masang Pilipino. 2 dekada nang pinapasan ng masang Pilipino ang 12% Value Added Tax o VAT mula nang sinimulan itong ipataw ng reaksyonaryong gobyerno noong Pebrero 2006. Mula 10%, itinaas sa 12% ang VAT at pinasaklaw sa halos 70% ng mga produkto at serbisyo. Ito ang pinakamataas na tantos ng VAT sa buong Southeast Asia. Ang VAT ay kinakaltas ng gobyerno tuwing bumibili ang karaniwang Pilipino ng produktong pagkain tulad ng naprosesong karne, dilatang isda, mantika, gatas, kape, asukal, noodles at iba pa. Mga damit at sapatos, gamot, kasangkapan sa bahay at gamit pang konstruksyon at sa mga serbisyo tulad ng kuryente, tubig at telekomunikasyon sa bansa. Kinokolekta ito ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Nagpapataw rin ng VAT sa mga produktong ini-import na kinokolekta naman ng Bureau of Customs o BOC. Kasaysayan ng VAT. Unang itinulak ng International Monetary Fund o IMF noong 1984 ang pagpapatupad ng mga reforma sa pagbubuwis sa Pilipinas. 4 na taon makalipas, ipinataw ng Rehimeng US Aquino I ang 10% VAT sa bisa ng Executive Order No. 273. Sinaklaw ng pagbubuwis ang maraming produkto sa bansa maliban sa produktong pang-export. Pinalawak sa unang pagkakataon ang saklaw ng VAT noong Mayo 1994 nang ipinasa ng Kongreso ng Rehimeng US Ramos ang Republic Act o RA No. 7716 o Expanded VAT o EVAT. Ang EVAT ay isa sa mga kondisyong inilatag ng IMF para pautangin ang gobyerno ng $650 milyong noong Hunyo 1994. Sinaklaw nito ang dagdag ng mga produkto at serbisyo para patawan ng VAT, kabilang ang mga pestidisyo at serbisyo sa telekomunikasyon at pagbiyahe sa eroplano at barko. Dahil sa pagkwestiyon sa legalidad ng batas, naantala ng 2 taon ang pagpapatupad nito. Noong Pebrero 2006, opisyal na itinaas ng Rehimeng US Arroyo ang 10% VAT tungo 12% VAT, alinsunod sa pagsasabatas ng Kongreso sa RA 9337 o Reformed VAT noong Mayo 2005. Sa sumunod na mga amyenda sa VAT, nananatili ito sa napakataas na 12% at pinasaklaw ito sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law 2018 at Digital VAT 2024. VAT, saan napupunta? Sa datos ng BIR, ang VAT ay ikalawa sa pinakamalaking nakukolektang buwis ng ahensya. 25% ng kabuuang nakukolektang buwis kada taon. Noong 1988, nang ipinatupad ang 10% VAT, ay nakolekta ng BIR ang 7.15 billion pesos. Nang pinasaklaw ito noong 1996, lumaki ang nakolektang VAT tungo 40.93 billion pesos mula 29.57 billion pesos noong 1995. Nang itinaas tungong 12% noong 2006, nakakolekta ang gobyerno ng 140.93 billion pesos mula sa 87.86 billion noong 2005. Mula Enero hanggang Agosto noong 2025, kumita ang gobyerno mula sa VAT ng 487 billion pesos, habang naitala ng BIR ang isa sa pinakamataas na nakolektang VAT noong 2024 na umabot ng 643.85 billion pesos. Mula 1988, tinatayang aabot sa 7.29 trillion pesos ang kabuuang nakolekta ng BIR sa VAT.
Hindi pa kasama dito ang nakolekta na BOC sa VAT sa mga imported na produkto. Ang VAT, tulad ng iba pang nakukolektang buwis, ay pumupondo sa operasyon ng reaksyonaryong gobyerno. Dito nagmumula ang pambayad sa lalo pang lumulubong dayuhang utang, maling prioridad sa militar at depensa at mga proyektong infrastruktura at para sa kickback at kurakot ng mga burokratang kapitalista. Direkta sa bulsa. Sa kamakailang pagkalantad ng sistematikong korupsyon ng rehimeng Marcos, nagiging dobleng pasanin ang pagbabayad ng VAT. Dama ni Ana, 43 taong gulang na ina ng 3 sa Pasig City, ang paghihirap na ito. Sa kanyang binabayarang bill sa kuryente na naghahalagang 4,994.47 pesos, tubig na 1,095.8 pesos at internet na 2,400 pesos. Noong Enero, tinatayang 1,000 ang nakukulimbat ng estado sa anyo ng VAT. Dadagdag pa rito ang gastos nila sa pagkain, sa LPG, sa eskwelahan, at sa renta na may pawang may nakapatong ding VAT. Lahat ng kanilang nakukuha ay direktang ibinubulsa lamang at ginagamit sa pansariling interes. Kaya ang mga Pilipino ay patuloy pa ring naghihirap kahit pa sila ay kumayod ng kumayod. Ayon kay Ana, kaisa siya ng malawak na panawagan ng pagpapanagot sa lahat ng sangkot at umaasang maibabalik sa taong bayan ang kanilang pera. Noong 13 at ika-20 Pebrero, nagsagawa ng protesta ang grupo ng kababaihan na Gabriela sa Commonwealth Market sa Quezon City para ipanawagan, VAT tanggalin, kurakot panagutin. Pagsisimula ito ng kanilang kampanya para ipabasura ang VAT na magiging sentrong kampanya ng grupo hanggang sa pandaigdigang araw ng kababaihang manggagawa. Kaugnay nito, itinutulak sa Kongreso ng Makabayan Bloc ang presyo ibaba bill na magtatanggal sa 12% ng VAT. Mga detalye ng kickback ni Marcos isiniwalat. Isiniwalat na representante Antonio Tino ng ACT Teachers Party List ang ilang detalye ng korupsyong kinasasangkutan ni Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa maanumalyang mga proyekto ng flood control. Sa isang talumpati sa Kongreso noong ika-10 ng Pebrero, sinabi niyang personal niyang nakita ang mga palitan ng mensahe sa pagitan ni Marcos at Adrian Bersamin, na dating pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office, na umaktong utusan ni Marcos sa mga transaksyon. Si Bersamin ay apo sa pamangkin ng dating Executive Secretary ni Marcos na si Lucas Bersamin. Naganap ang palitan ng mensahe sa pagitan ng Disyembre 2024 hanggang Hulyo noong 2025. Sa panahong ipinag-utos ni Marcos ang pagsisingit ng mga proyektong nagkakahalaga ng 100 bilyon na budget para sa 2025. Sentral sa palitan ang paghahatid ni Bersamin ng 8 bilyong kickback na napag-alamang ginamit ni Marcos Jr. sa eleksyon noong 2025. Una nang isiniwalat ng dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Roberto Bernardo na nagatid siya ng 8 bilyon kay Bersamin at nooy Undersecretary sa Edukasyon na si Trigve Olivar. Sa mga mensaheng ipinakita kay Tino, ipinaalam ni Bersamin kay Marcos Jr. na kumpleto na ang paghahatid sa naturang halaga noong Marso noong 2025. Noong Hulyo naman noong 2025, ilang araw bago ang State of the Nation address ni Marcos kung saan kinastigo niya ang mga kongresista sa mga katagang mahiya naman kayo, kaugnay sa mga proyektong flood control, tumanggap ulit si Marcos ng dagdag 2 bilyong kickback na inihatid ni Bersamin sa binili ni Marcos na bahay sa Forbes Park. Ang impormasyon na ito ay nagmula kay Representante Leandro Reviste na una nang nagsiwalat na may hawak siyang mga video at affidavit mula sa mga Bersamin na magpapatotoo sa mga pangyayari. Ibinahagi niya ang mga ebidensyang ito sa mga kinatawan ng Makabayan, Liberal Party at iba pang mga grupo. Dahil sa pag-aalangan ni Reviste na isa publiko ang naturang mga video at mensahe, hindi na isama ang mga ito sa impeachment complaint na inihain laban kay Marcos Jr. Ibinasura na ang naturang reklamo noong ika-10 ng Pebrero kung kailan isiniwalat ni Tino ang mga ebidensyang naipon ni Reviste. Protesta at Asembleya kontra korupsyon. Tuloy-tuloy.
Sa nagdaang mga linggo, naglunsad ng mga asembli at protesta kontra korupsyon ang mga progresibong grupo bilang paghahanda sa malaking protesta sa Pebrero 25, ika-40 anibersaryo ng pag-aalsang EDSA. Panawagan sa mga aktibidad na ito ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot mula sa tuktok. Noong Pebrero 14, pinangunahan ng Kilusang Bayan kontra Korakot, KBKK, ang asembliya ng mahigit 50 organisasyon sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Nagpadala ng mensahe ng pakikiisa sa asembliya si Bishop Gerardo Alminaza, Pangulo ng Caritas Philippines at tagapangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Social Action. Sa araw ding iyon, isang hiwalay na pagtitipon ang inilunsad ng Stop Corruption Alliance sa Davao City. Dalawang Black Friday protest noong Pebrero 13 at 20 ang isinagawa ng mga alyadong organisasyon ng KBKK. Nagkaroon ng mga pagkilos sa 4 na syudad sa National Capital Region, Baguio City, Bulacan, Laguna, Cavite, Batangas, Cebu, Iloilo at sa Tacloban City. Sa madaling salita, 204% itinaas ng budget para sa infrastruktura sa edukasyon sa 2026 budget matapos ilipat ng rehimeng Marcos ang allocables para sa paggawa ng mga classroom mula sa DPWH tungong DepEd. Gayunpaman, makapagtatayo lamang ng pondo ng 24,527 classroom malayo sa 165,443,000 kabuuang kakulangan. 45,472 metriko toneladang average na ibinagsak ng taunang lokal na produksyon ng isda. Mula 2.6 milyong MT noong 2010, bumagsak ang huli tungong 1.9 milyong MT na lamang noong 2023. Dulot ito ng palpak na tugon ng Estado sa mga kalamidad, pagtutuloy-tuloy ng mga proyekto na mapangwasak sa mga pangisdaan at ecosystem marino at pagpapahintulot ng komersyal na operasyon sa municipal waters. Pinagkunan, Oceana, Philippines. 8 co-perpetrator ni Rodrigo Duterte sa kasong mga krimen laban sa sangkatauhan sa kanyang huwad na gera kontra droga ang pinangalanan ng ICC. Lahat kasama ni Duterte mula nang siya'y mayor ng Davao City liban kay Vitaliano Aguirre II. 300 milyong manggagawa, magsasaka, estudyante, professional at maliliit na negosyante ang lumahok sa pambansang welga sa India noong Pebrero 12 para sa kanilang mga karapatan at para kondenahin ang mga patakaran ng ultrakanang gobyerno sa kanilang bansa. 7 tanker o barkong nagdadala ng langis mula sa Venezuela ang iligal na pinahinto at inagaw ng US sa mga karagatang internasyonal mula December 2025. 2 sa mga ito ay patungong Cuba. 3 taon na mula nagdukutin at sa pilitang winala si Ariel Badyang, konsultant sa kapayapaan ng NDF para sa Southern Mindanao Region. Dinukot siya ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines AFP Eastern Mindanao Command sa Manolo Fortich, Bukidnon noong February 6, 2023. 498 pesos kada araw, average na minimum na sahod sa buong bansa, na 40% lamang sa 1,253 pesos na nakabubuhay na sahod noong Enero. Kulang na kulang ito kahit ang nakatakdang pinakamataas na National Capital Region 695 pesos kada araw. Mas masahol pa sa ibang rehiyon na nasa 435 pesos hanggang 550 pesos lamang ito. Limang sundalo ng 11th IB patay sa pagdepensa ng BHB. 5 sundalo ng 11th IB ang namatay noong Pebrero 15 sa seryo ng aktibong pagdepensa ng BHB Southeast Negros sa Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Sa ulat ng unit, 3 labanan ang naganap sa pagitan ng alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga. Ang unit ng BHB ay nagsagawa ng investigasyon sa mga problema ng masang magsasaka sa barangay nang sumalakay ang 11th IB. Pagdimino ng Wagel Corporation na patigil ng mamamayan. Bunga ng walang tigil na pakikipaglaban ng mamamayan ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya laban sa panghihimasok ng Wagel Corporation sa kanilang komunidad. Napilitan ng Mines and Geosciences Bureau na ipag-utos noong Pebrero 5 ang pansamantalang suspensyon ng permit sa eksplorasyon ng kumpanya.
Sinabing dahilan nito ang force majeure o pangyayaring wala sa kontrol ng may hawak ng permit. Kabilang sa mga pangyayaring ito ang pagtatayo ng barikada, mariing pagtutol at umiiral na tensyon sa pagitan ng mga residente at kumpanya. Sa kabila ng kautusan, ipinagpatuloy pa din ng kumpanya ang eksplorasyon. Noong Pebrero 17 sa tulong ng PNP, inilabas ng kumpanya ang mga makina nito at inihatid sa DNR ang mga mineral sample na nakuha mula sa baryo. Noong Pebrero 12, nagprotesta ang daan-daang residente, grupong pangkalikasan, taong simbahan at mga sumusuporta sa laban ng mga taga-Dupax. Isinagawa ang pagkilos sa Kapitolyo ng Nueva Vizcaya upang ipanawagan ang agarang kanselasyon sa permit sa eksplorasyon ng kumpanya. Inilunsad ang pagkilos kasabay ng pagdinig ng 7 tanggol kalikasan na inaresto matapos ang marahas na pagbuwag sa barikada noong Enero 23. Sa pagdinig, bilang makataong konsiderasyon, binawi ng RTC Branch 30 ang kautusan nito na pinagpapaliwanag ang 7 residente ng Dupax del Norte kung bakit hindi sila dapat sampahan ng kasong indirect contempt o paglabag sa utos ng korte. Noong Pebrero 16, itinatag sa UP Diliman ang Defend Nueva Vizcaya Movement. Dumalo dito ang leader sa komunidad ng Dupax del Norte, grupong pangkalikasan, mga katutubo, taong simbahan, akademikong institusyon, at mga individual para ipagtanggol ang kalikasan, likas na yaman at karapatan ng mamamayan sa Nueva Vizcaya. Dinastiyang Romualdez, nasa likod ng pagmimina ng Black Sand sa Leyte. Nagpahayag ng pagtutol ang mga residente ng MacArthur Leyte laban sa pagmimina ng Black Sand ng MacArthur Iron Sand Project Corporation o MIPC sa kanilang bayan nitong Pebrero. Nasa likod ng operasyon ang dinastiyang Romualdez na may kontrol rin sa iba pang mapangwasak na pagmimina sa Eastern Visayas. Ang MIPC ay kontraktor ng Strong Built Mining Development Corporation o SBMDC. Noong 2007, ginawaran ng Mines and Geosciences Bureau Region 8 ang SBMDC ng 25-taong Mineral Production Sharing Agreement o MPSA. Saklaw ang 7,411 ektaryang lupa sa mga bayan ng Dulag, Mayorga, MacArthur, Javier at Abuyog. Ang SMPTC ay binili noong 2024 ng Bright Kindle Resources and Investments Incorporated, kumpanyang pagmamayari ni Martin Romualdez, pinsan ni Ferdinand Marcos Jr., dating speaker at kongresista ng unang distrito ng Leyte. Tutol ang mga residente sa operasyon dahil sisirain ng pagmimina ang mga lupang sakahan at mga sistemang patubig na kritikal sa produksyon ng pagkain. May mga ulat na rin na pinagbabawalan ng ilang magsasaka na makapasok sa sarili nilang lupa. Noong 2022, natulak na ng pagkakaisa ng mga residente ang pansamantalang pagpapatigil sa operasyon ng MIPC SBMDC. Bago pa pumasok ang MIPC SBMDC sa MacArthur, nagmina na ng Black Sand ang Liqua Mining Corporation sa bayan. Nilason ng pagmimina ang Lake Bito dahil natipon sa lawa ang langis at iba pang kemikal mula sa minahan. Ilang beses ding namatay ang tone-toneladang isda at iba pang yamang tubig sa lawa. Noong 2012, nagbarikada ang mga taga-barangay Villa Imelda at Barangay Liwayway laban sa operasyon. Protesta laban sa rice liberalization law at pagtaas ng presyo ng langis. Nagprotesta ang mga grupong magsasaka at manggagawang bukid sa harap ng Department of Agriculture sa Quezon City bilang paggunita sa ika-7 taong anibersaryo ng pagpasa ng batas para sa liberalisasyon ng importasyon ng bigas noong ika-13 ng Pebrero. Mula taong 2019 hanggang kasalukuyang taon 2026, lumaki ang importasyon ng bigas mula 2.57 milyong tonelada tungong mahigit 5 milyong tonelada. Nagresulta ito sa pagbulusok sa presyo ng palay mula sa average na 20 pesos kada kilo noong taong 2018 tungong sa 14 to 16 pesos kada kilo sa sumunod na mga taon. Nagdulot ito ng pagkalugi ng mga magsasaka, pagbawas o pagtigil sa pagtatanim at higit na pagkabaon sa utang dahil sa gasto sa produksyon at kawalan ng sapat na suporta mula sa estado. Noong ika-10 ng Pebrero, nagprotesta sa Quezon City ang mga miyembro ng Anak Pawis Party List
bilang pagkontina sa walang patid na pagtaas ng presyo ng langis at pakikipagsabuatan ng rehimeng US Marcos sa kartel ng langis. Noong ika-17 ng Pebrero, tumaas ang presyo ng gasolina ng 1 piso 20 centavos kada litro at 60 centavos kada litro sa diesel at kerosene. Simula ng taon, nitong tumaas na ang presyo ng gasolina ng 4 peso 20 centavos kada litro, diesel ng 7 pesos kada litro at ang kerosene ng 5 pesos kada litro. Samantala, nagulat ang Petron na lumaki ang kita nito ng 37% o 9.7 billion peso noong Nobyembre nitong nakaraang taong 2025, habang tumatabo ng bilyon-bilyon ng mga kumpanya ng langis, patong-patong naman ang pagpapahirap sa masang anak pawis. Mag-asawang traidor sa Camarines Norte, kinundena ng BHB. Mahigpit na kinundena ng Bagong Hukbong Bayan, BHB Camarines Norte, ang pagsuko, sukdulang pagkakanulo at pagtataksil sa masa ni Marlon Asis alias Potts at Julie Grace Lola alias Harali. Ang dalawa ay iniharap ng 42nd IB sa publiko bilang mga surrendery noong Pebrero 4 sa headquarters ng batalyon sa Labo, Camarines Norte. Sa pahayag ng 42nd IB, sinabi nitong nagsuko ang mag-asawa ng 30 kalibre at 60 kalibreng machine gun, mga bala, pampasabog at iba pang kagamitang pandigma. Nagtraidor sila sa masang magsasaka at uring anak pawi sa lalawigan kapalit na makasarili ng interes. Pahayag ng BHB Camarines Norte. Liban sa pagsuko ng armas, nangalap at nagpasa ang mag-asawa ng impormasyon na nagresulta sa magkakasunod na labanan na ikinapinsala ng BHB at mga sibilyan. Nagtangay din ang dalawa ng pondo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nagbabala ang BHB Camarines Norte sa mamamayan ng probinsya at rehiyon na magbantay laban sa paghahasik ng itim na propaganda at kasinungalingan ng mag-asawa. Inideklara ang dalawa na persona non grata sa mga larangang gerilya at saklaw ng revolusyonaryong kilusan sa Camarines Norte. Kampanya kontra traidor. Inilunsad ng revolusyonaryong kilusan sa Southern Tagalog ang isang kampanya ng paglalantad at pagbatikos sa mga kontra-revolusyonaryong taksil nitong Pebrero. Naglabas ang BHB at National Democratic Front sa rehiyon ng mga poster na may larawan ng mga traidor na pinakanotoryo sa pagpapagamit sa Armed Forces of the Philippines at rehimeng US Marcos. Anila, dapat kondenahin ang mga ito sa pagsisilbing instrumento sa ragtaging at pananakot sa mamamayan. Nananawagan silang malawakang ipalaganap sa buong rehiyon ang mga poster. Mga paglabag sa karapatang tao na itala sa iba't ibang panig ng bansa. Naitala sa iba't ibang panig ng bansa ang mga kaso ng pagdukot, red tagging, panggigipit at pagsampa ng gawa-gawang kaso laban sa mga magsasaka, manggagawa at tagapagtaguyod ng karapatang tao. Pagdukot. Dinukot ng mga elemento ng 47th IB si Loli Alberto, 60 anyos, magkasaka, habang namimitas ng kape malapit sa kanyang bahay sa Sitio Agpapataw, Barangay Binobohan, Ihulgan, Negros Oriental noong Enero 31. Naiulat na pinaulanan ng bala ng mga sundalo si Alberto at tinatayang nasugatan bago siya dinukot. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natutunton ng kanyang pamilya. Pagdakip at pagsampa ng kaso. Dinakip ng mga gwardya at ng PNP Kabuyaw ang 21 mag-asaka na naglulunsad ng kampuhan sa Sitio 20, 24, Barangay Casile, Kabuyaw, Laguna noong Pebrero 7. Tinutulan ng mga mag-asaka ang pangaagaw sa kanilang lupa ng Laguna Estates Development Corporation, pag-aari ng pamilyang Yulo. Kinasuhan sila ng trespassing, ngunit agad ding binasura ng piskalya. Inaangkin ng kumpanya ang 24 na ektaryang lupa sa barangay. Sa Bulacan, inaresto ng mga elemento ng PNP San Jose del Monte o SJDM si Engineer Even Calahete noong Pebrero 11, isa sa testigo laban sa kumpanyang Prime Water. Inaakusahan siya ng perjury o pagsisinungaling sa isang sinumpaang salaysay ng 5 supporter ni Rita Robes, mayor ng SJDM. Ang kaso ay kaugnay sa kanyang mga naging testimonya sa Senado noong Nobyembre 2025 nang maglunsad ito ng pampublikong investigasyon hinggil sa palpak na serbisyo ng Prime Water. Panggigipit. 2 lalaking nakasibilyan na nagpapakilalang mga sundalo ang pumunta sa bahay ni Eduardo Capuyan,
retiradong organisador ng mga manggagawa sa Southern Mindanao Region noong Pebrero 10. Ininteroga siya kaugnay sa ilang mga individual na hinahanap ng militar. Sa Caloocan City, sa pilitang pinasok at ninakawan ang opisinang ng Gabriela Caloocan noong Pebrero 17. Tinangay ng mga ito ang proyektor, mga proyekto na gagamitin sa anibersaryo ng EDSA sa Pebrero 25 at iba pa. Niransak ng mga salarin ang opisina. Unang pinasok at pinailalim na surveillance ang opisina ng grupo ng mga nagpakilalang pulis noong Oktubre 28, 2025. Red tagging. Sa Albay mula Pebrero 8 ay napansin ang pagkalat ng mga poster ng NTF-ELCAC kung saan ni-red tag ang mga progresibong lider at grupong Bicolano sa palibot at loob ng mga universidad at eskwelahan. Kabilang sa biktima si Julius Espadero, Vice-Presidente ng ACT Bicol Union. Mindoreño kontra dredging. Nagprotesta ang mga residente ng Barangay Iliron, Calintaan, Occidental Mindoro noong Pebrero 6 upang ireklamo ang dredging na isinasagawa sa kanilang barangay ng walang pahintulot. Kinundena nila ang pamawasak sa baybay ng kanilang barangay ng kumpanyang Ovada Philippines Incorporation. Mga maririta sa QC nagprotesta kontra bantang demolisyon. Sama-samang nagprotesta ang mga residente ng Sitio San Roque ng Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City noong Pebrero 10 para tutulan ng bantang demolisyon sa 3 area sa naturang sitio. Mahigit 300 pamilya ang mapapalayas para sa planong pagpapalawak ng kalsada patungol sa mall na Vertis North, pag-aari ng mga Ayala. Pagtakbo ni Sara Duterte sa pagkapangulo, binatikos. Naglunsad ng protesta ang mga progresibong grupo sa Ateneo de Manila University noong Pebrero 19 bilang pagbatiko sa anunsyo ni Sara Duterte noong Pebrero 18 na tatakbo siya sa pagkapangulo. Tinawag ng Bagong Alyansang Makabayan at Koalisyong Makabayan ang deklarasyon bilang kahibangan at desperadong tangka na takasan ang pananagutan sa harap ng mga reklamo ng impeachment. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at ang bayan sa www.philippinerevolution.nu.